Habang nasa class session, hindi maiwasan ng dalawa ang paminsan-minsang sulyapan ng isa't isa, tapos singiti. Magkatabi sila ng upuan, ngunit pakiramdam nila ang layo pa rin nila sa isa't isa. Kaya nang matapos ng isang subject, pasimpleng hinawakan ni Vice ang mga kamay ng nobya. Dinilatan na siya nito ng mata na nagsasabing baka may makahalata. Bagamat nginitian lang siya ng nobyo. Hoy, ano nangyayari sa inyong dalawa? Paano kayong mga timang? Anong ganap? Punas sa kanila ng kaibigan. Grabe siya kung makahoy. Wagas. Nagkibit balikat lang ang dalaga habang palihim na tumatawa. Kanina pa kayo nagingitian eh. Baliw-baliwan lang ang peg. Kailan ba naging baliw ang taong masaya, Lunch? Balik nito sa nakaupong si Lunch sa likuran. Share naman sa akin yan para lahat tayo masaya. Gaya nyo rin, no? Nginitian lang ni Vice ang kaibigan at muling tiningnan ang nagsusulat na si Jackie. Kasalukuyan silang kumakain ngayon sa isang karinderya sa labas ng school. Kasama sina Lunch, Mika, Don, at ang mga jowang sina Bea at Ronnie. Nag-order sila ng sinigang na baboy. Good for 8 person. Nilagyan kinang kanin ni Jackie ang plato ni Vice. Lihim naman na kinilig ang isa sa serbisyong ginagawa ng nobya. Bagamat na hindi naman siguro pagtatakhan ng mga barkada nila sapagkat ginagawa naman na talaga nito kay Vice dati pa. Sarap siguro ng pinaghahainan, ano? Jesus, akin na nga yung plato mo, sis. Ay, salamat. Naka-feel rin ng guilt. O, haya na. Kain na tayo. Binalangan niya ng tingin ang katabing si Vice at nagsabing, "Kain ka ng marami, babe." Nanlaki ang mga mata ni Jackie sa salitang lumabas sa kanyang bunganga. Patay na, paano kayo ito malulusutan? Nakita kong napatigil na sa pagsubo ang mga kasama ko habang nakatingin sa kanya. Tila may isang malaking question mark na kapatong sa kanilang mga ulo. Babe boy, di ba ang cute? Kain ka ng marami, babe boy, sis. Huwag yung puro manok, mangingitag na tayo niyan. Dinaan ko na lang sa tawa, bahala na. Basta lang makalusot. Nakahinga ako ng maluwag, kahit pa paano nakalusot yung naisip ko. Nagpatuloy na kami sa pagkain, habang pasimpleng sinusulyapan ang nangangantyaw ng mga ngiti ng boyfriend ko. Kainis to. Naglalakad kami ni Vice sa eskinitang papasok sa amin nang inakbayan niya ako. Babe naman, baka may makakita sa atin. Hindi man lang nito pinakinggan ang sinabi ko. Nakaakbay pa rin ito sa akin. Muli ka na kanina, babe ah. Babe boy. Kalinong segue mo dun ah. Kantsaw na naman ito sa akin. Siniko ko nga siya sa tigiliran niya. Pero mahina lang. Siyempre ayaw ko masaktan ang love ko. Bala ka, magtatampo na ako. Kunwaring sumimangot yung mukha ko. Samantala tawa pa rin ito ng tawa. Kaya binilisan ko ang paghakbang. Nakangiti pa rin itong sumunod sa akin. Dumaan muna ng grocery sina Don at Mika. Hindi na ako sumama. Napabili na lang ako. Kasi gusto kong ibigay sa boyfriend ko ang konting oras kung saan malaya naming napapadama ang isa't isa ang pagmamahal. Babe, tampururot naman eh. Niyakap niya ako mula sa aking likuran na makapasok na kami sa kwarto. Pala ka dyan? Naasar mo na naman kasi ako eh. Hindi na. Niyakap ko ang mga braso niya nakayakap rin sa akin. Ang sarap sa feeling yung ganito. I love you. Bulong nito sa tenga ko. Hinarap ko siya at ikinawit ang mga kamay ko sa leeg niya. Pinagbastan ko ang bawat anggulo ng mukha ng boyfriend ko. Mas lalo akong nai-in-love sa masculine nitong dating. Ibang-iba sa nakasanayan ko. I love you too.
Unti-unting bumaba ang mukha niya upang abutin ang mga labi ko. And we kiss. Ramdam ko ang bawat init sa bawat pagbuka ng mga labi ng boyfriend ko. Naisip ko tuloy, saan kaya nito natutunan ang pagiging good kisser? Una siyang kumuwala sa halik na yon at niyakap ako ng buong pagmamahal. Ramdam kong pinipigilan nito ang mga bagay na posibleng kasunod na mangyayari. Agad kami napakala sa pagkakayakap ng biglang makarinig ng pagpihit ng doorknob. Buti na lang mabilis kaming kumilos. Oh, sa ganda kong to, ba't kayang parang nakikita ng multo? Napakamot lang ng batok si Vice. Parang busy naman na grocery ah. Hindi, sumakit kasi yung bigla tiyan ko. Kaya iniwan ko ang isa. CR mo na ako Siya nga pala, Vice. Minsan na nga lang kita makitang naka-lipstick, nakakalat pa. Nanlaki ang mga mata naming dalawa habang nagkakatitigan. Alam kasi namin pareho na lipstick ko naman talaga yon. Lumipat lang sa kanya. Hindi ko na kaya, kailangan ko na mag-move on. Patakbo nitong tinungo ang CR. Natatawa akong pinapahiran ang nakakalat na lipstick sa boyfriend ko. After class, nagpasya ang magkasintahan na dalawin si Ann at ang ama nito. Namalengke muna sila ng panhapunan bago nagtungo. Nagpasya naman sumama ni Mika kasi bored daw itong kasama palagi si Don. Pagod na rin itong maging chaperon kapag may kadate ito sa maniligaw na si Kid. Nang makarating sa paroroonan, ay nadatnan nila si Ann habang pinupunasan ang hirap sa paggalaw na ama. Tol, tulungan na kita. Salamat, Tol. Buti naman nakadalaw kayo. Siyempre naman. Oh, Ninong, magluluto po kami ni Jackie ng paborito niyong sinigang na bangus. Kain pa kayo ng marami Bagamat hindi ito makapagsalita, pinilit nitong umiti, tanan ng kaligayahang nadarama. Kita ko ang laking paghihirap ng mag-ama, lalo na si Ana todo alaga sa papa niya. Nakakabilib ang pag-aalagang ipinapakita ng kinakapatid ko kay Ninong. Kaya heto, kahit sa konting paraan masaya na kami ni Jackie, makatulong ng ganito. Tian, gugugululin ko muna yung kusina niyo ha. Lulutuin ko lang itong paborito ni Ninong. Ninong na din ang tawag nito noon pa man sa papa ni Ann. Sige Jackie, medyo makalat pa man naman din dun, sensya na. Tulungan na kita, Jackie. Okay, tara na. Agad na nagtungo ang dalawa sa kusina. Laki na ng utang na loob ko sa inyo ni Jackie, tol Mahirapan ako magbayad niya na. Usapan namin na makalabas na ng kwarto. Doon kami nag-usap sa salas, baka kasi marinig ng papa ni Ann. At baka magdamdam pa sa hirap ng pinagdadaanan nila. Sus, parang baliw to. Siyempre, nahiya na talaga ako, tol. Ano ka ba, tol? Para namang hindi tayo pamilya niyan eh. Tsaka huwag ka nga magdrama. Di bagay sa'yo. Tol naman eh. Teka, matanong ko nga lang Napansin ko ba't parang maliwanag pa sa sikat ng araw yung mga miti mo Diba no? Mas lalo lang lumapad ang ngiti sa mga labi ko. Tol naman, huwag mo naman akong hintaan lang. Ibinulong ko sa kanya na kami na ni Jackie. Gulat ang naging reaksyon nito. Haayip naman tulo. Akalain mo yun? Napingwit mo rin. Himbunga mo, Ann. At the meantime, huwag mo muna ipagsasabi Sa amin na lang muna yung relasyon namin. Ha? Bakit naman, tol? Basta, huwag na matanong, tol. Ano ba yan? O sige basta. Lakad mo kay Mika, tol Tol naman, kakabalik loob ko nga lang Magbabalik loob ka na din kaya. Biro ko sa kanya. Tol naman Sige na naman. Wala ka talagang kasuport-support sa akin ba? Samantala ako sa inyo, Jackie, push na push. Kunwaring pagtatampo nito. Asus, pakonsensya Sige na nga. Hanapan natin ng paraan yan. Sabi mo yan Ariglado. Sabay kami napalingon sa bintana nang may humintong sasakyan sa tapat ng bahay nila Ann. Kung hindi ako nagkakamali,
kotse ito ni Sir Vong. Nagpresenta akong pagbuksan ito ng gate. Sir, napadala po kayo ah. Nandito pala kayo. Tama-tama, may importante akong sasabihin. Sige, asok na muna po kayo, sir. Magandang gabi. Bati ito kay Anne na makapasok na sa sala. Napadalo ka. May sasabihin lang ako. Anyways, may dala pala ako para sa papa mo. Ilapag nito ang iilang mga groceries at fruits sa lamesang naroon. Nag-abala ka pa. Di naman kailangan gawin mo to, Vong. Kalmadong saad nito. Maiwan ko muna kayo. No Vice, just stay. Actually, dumaan lang ako para i-invite ka sa baby shower ng kapatid kong si Colleen. Okay. Tol, invited na tayo. Malabo ako makapunta. Alam niyo naman hindi ako pwedeng mawala sa tabi ng papa ko. That's right. Kaya kung okay lang sa'yo, magpapadala ka ng nurse para magbantay sa papa mo. Naku, huwag na. Baka kung ano pa gawin sa papa ko. Ikaw ba pwedeng ipagkatiwala sa iba ang papa? Wala kang dapat ipag-alalaan. Private nurse namin yun, kaya mapagkatiwalaan. Naku, huwag na talaga, Vong. Pasensya na. I insist. Bumuntong hininga ito bago nagsalita. Sige. Pag-iisipan ko. Nice to hear that, Anne. Vice, saan mo kayo ni Jackie ah? Magtatampo ang Kuya Billy niya kapag hindi kayo nagpunta. Sige sir. Sasabihin ko kay Jackie. Good. So, I guess I have to go. Umuwi naman sa isa't isang dating magkasintahan. Nang nakaalis sa si Vong, inasal ko si Anne. Bigla kasi itong naging binabae nang dumating si Vong. Nakikita ko tuloy sarili ko sa kanya nung denial pa ako sa feelings ko para kay Jackie. Tol, kita ko yun ah. Lakit ng tingin ah. Hindi naman ah. Baliw to. Muling ibalik ang gamis ng pag-ibig. Mas lalo lang siyang inaas na asal sa kanta ko. Habang kumakain, napag-usapan namin ng tungkol sa invitation ni Sir Vong para sa baby shower ni na Kuya Billy at Colleen. Ano, pupunta ba tayo? Ann, ano? Ba't ako? Tatanggapin mo ba yung private nurse na ipapadala niya? Pag-iisipan ko muna, tol. Sis, ikaw, pupunta ka ba? Muntik nang mabulol itong boyfriend ko ah. Hindi ko din alam, meron akong ayaw makita dun eh. Taas kilay kong sagot. Nakita kong bumutong hininga si Vice, alam kasi nitong si Bella ang tinutukoy ko. Ako, pwede ba akong sumama? Sige ba? Sabay-sabay kaming napalingon kay Anne. Sige ba? Sama ka kapag natuloy tayo. Kayo naman. Kaala ko nakapag-decide ka na. Pagkatapos namin kumain, nagpresenta na rin ako maghugas ng pinagkainan. Hindi ko alam pero simula nung bata pa ako, paborito ko talaga ang gawaing kusina. Namana ko yata kay mama, kaya pati pagluluto niya natutunan ko na. Hindi naman sa may pagmamayabang, masarap talaga ako magluto. Tulungan na kita, Jackie. Ako na, Mika. Paubahay mo na sa amin, Jackie to. Alok ng pilyo kong lablab. Guys, na-miss na agad ako eh. Napaghahalata tuloy. Ako ang magsasabon. Si Vice naman ang tigabanlaw. Babe ko. Lambing nito sa akin. Habang kinikis-kis ang mga braso nito sa balikat ko. Yes, babe ko. Tinapunan ko siya ng isang matamis na ngiti. I miss you. I miss you too. Kiss? Kurutin kita dyan eh. Ininguso nito ang mga labi kaya kinurot ko yung ilong niya. Babe naman, ang damot ah. Napatalon ako at napayakap sa nobyo ko nang biglang kumulog at kumidlat. Padyan ng isang napakalakas na ulan. Tinakpan ko ang mga tenga ko upang hindi marinig ang malalakas na kulog. Pakaramdam ko safe na safe ako sa mga pisig niya. Ganitong ang eksena namin ni Vice kapag kumukulog ng malakas. Pero iba na ngayon.
Boyfriend ko na ang yakap-yakap ko ngayon. Wala nang kulog pero nanatili akong nakaubob sa dibdib niya. Rinig ko bawat pintig ng puso ng taong pinakamamahal ko. Tinangala ko ang mga maamo niyang mukha. Okay ka na? Huwag ka na matakot ha, dito lang ako. Saan ito habang hinahalikan ang buhok ko? Tumango lang ako pagkatapos kinis niya ako sa forehead. Bigla tuloy namin nakalimutang nasa sala lang pala si Mika at Ann. Noong oras ay maaari nilang makita ang sweetness namin ni Vice. Ipinagpatuloy namin ang paghuhugas matapos ang ilang sandali. Dahil sa pagbuhos ng isang malakas na ulan, minabuti na lang namin ang magpalipas ng gabi. Nakahiga kami ni Mika sa isang makapal na foam na nilatag namin sa sala, habang nasa sofa naman nakahiga si Vice. Tol, okay na ba kayo dyan? Tanong ni Ate Ann matapos magsindi ng katol. Chokes na ako dito, tol. Carry na. Night, Ate Ann. Good night, guys. Matapos mag-good night ay pumasok na ng kwarto si Ate Ann, katabi ang ama. Maliwanag ang sala kasi hindi makatulog si Mika kapag walang ilaw, kaya kami na lang ang mag-a-adjust. Nang sandali lang kaming nahiga nang kulitin ako ni Vice. Nakatalikod sa amin si Mika. Good night. Sabi nito na walang boses na lumalabas. Night din. Nag-usap kami na walang bosesan. Gets naman namin ang bawat isa. Tinuro nito ang sarili. Gumuhit ng heart at itinuro ako. Ewan ko pero talagang kinikilig ako sa minagagawa ng boyfriend ko. I love you too. Inginuso na naman ito ang bibig upang humingi ng goodnight kiss. Umiling-iling lang ako pero talagang hindi yata talaga ako papatulugin nito kapag di ko pinagbigyan. Kaya yon, itinuko nito ang kaliwang kamay at dahan-dahang ibinaba ang kalahati ng katawan upang ikis ako. Ilang inch na lang sana nang biglang gumalaw si Mika paharap sa amin. Muntik pang mahulog si Vice sa sofa dahil sa taranta. Bad trip naman oh. Kaya nag-flying kiss na lang ako na agad naman niyang sinalo.